Kita-kita tayo ngayon for our Friday edition ng ating VNC. So pag-uusapan natin ngayon na po, napaka-common, no? Na na sakit na nakikita natin sa community, no? Yan yung tinatawag na hypertension. Okay. So, sino po ba dito sa inyo ang, no, merong high blood? Okay. Puwedeng high blood sa asawa, high blood sa Meralco, 'no, high blood sa kapitbahay, meron ba, meron ba? Okay, sige. So, ayan. Ayan. So, sa mga first time po na makita ako ngayon, so magpapakilala po muna ako. Ako po si, Doc. Eric Herrera. Isa po akong internist, pulmonology. So we met Herbalife 2014. So nung makilala namin ang Herbalife, ganyan po ako kabigat. Heavy gaten that time. So madaling mapagod, hinihingal na ako. Ayoko ng ganong pakiramdam. Feeling ko, ang tanda-tanda ko, feeling ko mamamatay ako agad. Sabi ko sa sarili ko, naku, ayoko ng ganito. Wala pa akong career, baka mamatay ako agad. So, buti na lang na-meet namin ang aming angel, si Mother Arlene. So sabi niya, ano, simple lang gagawin niya, palitan lang breakfast. Nung una hesitant ako, sabi ko, palitan lang yung breakfast, kaya ko yan. Pero dahil na-experience ni wife initially at shinare niya sa akin, sabi ko, sige, itatry ko. Kaya naman, nag-start kami sa 10-day nutrition club program at lumiit ako ng ganyan. I lost a total of 20 pounds and syempre 10 inches sa aking 10 inches, 4 inches sa aking waistline. Kaya sabi ko sa sarili ko, ayoko nang bumalik sa ganyang pakiramdam, sa ganyang katawan. Kaya up to now, nagte-take kami ng Herbalife. So 8 years na kami now, so dire-diretso lang. So sa mga nag-i-start, ituloy nyo po yan. Magandang simula yan. Okay. So sa mga nabanggit ko kanina, yung mga may high blood dyan. So na-check nyo na po ba ang inyong blood pressure nitong mga nagdaang araw? So, kung na-check ninyo, ayan, meron tayong guide. So, kung yung taas, ano ba yan? 120 or less than? O umangat sa 120, nagpumapalo, mga 121, 139. Yung baba, mga 81 over 89. Or kayo yung mga kabilang dun sa 140 pataas. At yung mga 90 pataas. Nako, mahalaga. So, makikita nyo green, yellow, at saka red. So, mahalaga yan, pag-uusapan natin. So, hindi mahalaga na basta alam lang natin, dapat may ginagawa tayo dyan. Okay. So, ito ay mga simpleng katotohanan lang about sa high blood. Alam nyo ba na ang taong may high blood ay tumataas ang tsansa na magkaroon ng sakit sa utak, yung mga stroke na tinatawag, sa puso, yung mga heart attack, kidney problem, yung mga chronic kidney disease, yung mga nauwi sa dialysis, at yung mga ibang sakit sa organ system, even yung mga bituka natin, can be affected by the high blood. Ano pa? Alam niyo ba, napakalaki ng sakop ng problema na ito dahil 1.13 billion sa buong mundo ang may high blood. At 2/3 sa 1.13 billion na ito ay kasali sa mga low to average middle income ng mga tao, and kasali tayo diyan. Ano pa? Dun sa isa sa bawat less than 1 nga sa bawat 5 na may high blood ay hindi nakokontrol yung kanilang high blood, no? So yun yung ah, pangit na katotohanan, at meron tayong tinatawag na major cause ito ng premature death worldwide. Ibig sabihin, hindi mo pa oras, pero dahil napabayaan yung high blood mo, namatay ka nang wala sa oras. So, yun yung ayaw natin. Hindi pa ready. Hindi pa ready. Marami itong magagawa. So, pag sinabing blood pressure, ito po yung ating artery, yung ating blood vessel. So kapag ang ating pong puso ay bumomba ng dugo papunta sa ating mga ugat, yung pong dugo na yung pong pressure na ine-exert ng dugo sa ating mga blood vessel, yun po yung tinatawag na blood pressure. So mas mataas na blood pressure, mas mataas yung pressure, mas mataas yung tulak
no, nung dugo sa ating mga arteries, sa ating mga blood vessels. Kaya nga doon nagkakaroon minsan napupunit o yung mga aneurysm na tinatawag. Kaya mahalaga na kontrolado yung ating mga blood pressure. So, ano bang kahalagahan ng pagkakaroon ng hypertension? Actually, senyales po ito. Warning sign nito na binibigyan natin ng stress yung ating puso at yung ating mga blood vessels. So, hindi po siya magandang warning. So, pag sinabing hypertension, dapat ina-actionan na po natin yan. So, ito po yung pinaka-reason no, na category ng American Heart Association. So, dito rin po tayo nagpapatay, no? Karamihan ng mga Asian countries. So, ang normal dati, 120/80. Normal po yun. Pero sinabi ng ngayon, iba na ang category nila ng normal. So, ang normal nila ay less than 120 sa taas at less than 80 sa baba, no? Pag 120 to 129 at less than 80 naman, no? Yun yung tinatawag na elevated na, mataas na siya. So dati po normal 'yan. So ngayon hindi na, elevated na po 'yan. Ang stage 1, 130 to 139 over 80 to 89. Ang stage 2, 140 pataas or 90 higher, no? Or higher yung ilalim. At yung hypertensive crisis or yung tinatawag na warning na more than 180 yung taas at yung diastolic more than 120. So bakit nila binababa? Dati ang normal 120 pa nga, normal 130. Ngayon stage 1 na. Iba na ang category ng normal, dapat less than 120 kasi nakita nila pag pina-follow up nila nagkakaroon sa ganung blood pressure na 120/80 ng mahabang panahon na akala nila normal, nagkakaroon pa rin ng damage sa mga organ system. Kaya sabi nila, ibaba natin yung normal kasi hindi pa rin siya protective sa katawan natin. So dapat ang goal natin ngayon, ang bagong goal ay less than 120/80. Okay. So alamin natin ang blood pressure. Pagka nalaman natin, syempre may gagawin tayo dyan. So green, no, less than 120/80, yun yung normal blood pressure. So sa mga tao na ganito ang blood pressure, congratulations po sa inyo. So ano ang recommendations, no, ng ating mga eksperto? Healthy lifestyle choices and taon-taon, no, nagkakaroon tayo ng routine check-up. So sa mga nag-i-start na po na mag 120 to 129/80, anong recommendation nila? Nandyan pa rin, healthy lifestyle, reassess, mas madalas 3 to 6 months. Sa mga 130 to 139, anong recommendations nila? No? Magkaroon ng risk assessment against heart disease and stroke kasi tumataas na po ang tsansa na magkaroon tayo ng ganyang sakit. At kung less than 10% po ang tsansa, anong sinasabi? Lifestyle changes, reassess ulit ang mas madalas, 3 to 6 months. At kung more than 10% ang tsansa for stroke and heart attack, nandun pa rin lifestyle changes and maggagamot na with monthly follow-up. So buwan-buwan po ang follow-up hanggang hindi nakokontrol ang BP. Sa mga 140 to over 90, no, pataas, lifestyle changes and at least kinokontrol na ito ng dalawang klaseng medications. Kaya kung mapapansin nyo, ang mga may high blood, lalo na kung matataas, more than 140, hindi po yan kaya ng isang gamot lang. Minsan dalawa, minsan tatlo, minsan apat pa. No? So ano ang gusto kong tandaan po ninyo sa slide na ito, kung ang blood pressure po natin, mapanormal yan, elevated or stage 2 man yan, ang healthy lifestyle choices ay hindi nila inaalis dahil parte po yan sa pagkokontrol ng ating blood pressure. Ang naiiba, no, kahit normal, wala ka lang gamot pero you should maintain a healthy lifestyle, no, para hindi na tumaas yung ating high blood pressure stage. Okay. So ano ba ang mga pogi points or ganda points, no, para magkaroon tayo ng high blood? So meron tayong modifiable, ibig sabihin ito kaya pang baguhin. Non-modifiable, given na po yan, nandyan na yan, so wala na tayong magagawa dyan. So ano ang kaya natin kontrolin? Yung mga modifiable. So ano yan? Mga unhealthy diet, physical inactivity. So kung
overweight tayo or obese, start tayo magbawas ng timbang. Kung tayo ay merong paninigarilyo or bisyo na alcohol, naku, tigilan na po natin. At doon naman sa non-modifiable, syempre, hindi natin mapipili ang ating mga magulang, lolo, lola. So kung may history tayo ng high blood sa family, so nandyan na po yan. Wala na tayong magagawa sa genes natin, pero may magagawa tayo sa lifestyle natin. Siyempre, kung tayo ay age greater than 65, non-modifiable na rin yun. Hindi tayo pwedeng bumata, no? By age, pero pwede tayong bumata by heart, no? 'Di ba? At siyempre, kung meron tayong diabetes or kidney problem, no? Yun ay non-modifiable risk factor. Okay, gusto natin makontrol ang ating blood pressure kasi napakaraming epekto po niyan sa katawan. Pwede tayong ma-stroke, maapektuhan ng ating vision, magkaroon tayo ng heart failure or heart attack, no? May problema rin din po sa kidneys and pati ang ating sexual activity. So, paano natin babawasan ang tsansa na magkaroon tayo ng high blood? Siyempre, parating sinasabi, prevention. Prevention is better than cure. Bawasan ang ating salt intake to less than 5 grams daily. Gaano karami ang 5 grams? Approximately po, mga 1 teaspoon po yan. And syempre, eating more fruits and vegetables, no? Makakatulong po yan. Be physically active on a regular basis. Iwasan po natin ang paninigarilyo at alcohol. Limit ang ating mga fatty food intakes, especially ang mga saturated fats or yung mga sinful fats na tinatawag. At i-eliminate po natin yung tinatawag na trans fat sa diet. So how do we control naman? Let's say, nandyan na po yung ating high blood, nag-start na. Paano natin mapag-iigi ang ating blood pressure? Bawasan po natin ang mga stress natin, no? Huwag natin iniintindi ang mga stress sa buhay, dagdagan natin ang ating positive energy. Ano pa? Kung hindi controlled ang blood pressure, the more dapat regular tayong nag-check ng ating blood pressure. At kung sobrang taas naman na po, treat na natin with medicine and syempre with lifestyle changes. And syempre, kailangan kung may kasama po siyang ibang sakit, sinasabay po yon sa paggamot natin. Okay. So, ano bang mga gamot ang available? So, depende po sa blood pressure and overall all health. Ikaw ba ay may high blood na may diabetes? Ikaw ba ay high blood na may hika? High blood na mabilis ang heartbeat? High blood na bata or high blood na senior citizen? So, meron pong tamang gamot para sa inyo. Kaya ang gamot ng kapitbahay ay hindi mo po gamot dahil magkaiba po kayo ng sakit. Ang gamot ng ate mo or kapatid mo, hindi mo po gamot dahil magkaiba kayo ng kondisyon. Kaya wag po gaya-gaya, putumaya dahil ang bawat gamot ay may kanya-kanyang binabagaya na sakit at kondisyon ng tao. At finding the most effective medication or combination of drugs is a matter of trial and error. So sinasabi nila, no? Ako nga sabi nga, high blood runs in the family. Bakit ba nagkakaroon ng ganun? Kasi syempre, 'di ba? Usually sama-sama tayong kumakain. So kapag ang timpla ng pagkain ay mamantika or maalat, syempre pinagsasaluhan 'yon ng buong family. Kaya nga naghahati-hati sila sa alat, naghahati-hati sila sa taba ng pagkain. Kaya eventually, na-expose sila sa maraming panahon ng ganon. Kaya makita nyo, minsan ang parents high blood, ang anak high blood din, pati apo, eventually nag-high blood din kasi they were exposed to that kind of food when they were still young. So pag-usapan natin, ito madalas po ito, some misconceptions about hypertension, and after this, I hope mabago na itong mga misconceptions na to. Number 1, hindi ako high blood. Wala naman ako nararamdaman. Ba't ako magpapa-check up? I don't need to have a BP. Tandaan natin, ang high blood minsan, wala po yung symptoms na binibigay. Ano po ba ang gusto natin? Magkaroon tayong symptoms, yung nangiwi na tayo, or maparalyze tayo. Nako, irreversible na po yun. Maganda, habang wala tayong symptoms, check lang natin. Wala naman pong mawawala. Kung mataas, the more na dapat tayong maalarma, the more na dapat tayong mag-control ng ating blood pressure. So ito yung sinasabi ko kanina, hypertension runs in our family. So it is expected that I am also hypertensive. Hindi po yan totoo. So hindi porket
high blood sa family, hopeless, magiging high blood ka na rin, sasapitin mo na rin yung sinapit nila. Hindi po totoo yon dahil through active, healthy lifestyle, okay, ay kayo ay pwedeng hindi maging high blood, no? Sa inyo magi-start. Ano pa? My relative neighbor is a hypertensive, so I took the same medications for my elevated blood pressure. So wag na wag pong gagawin yan. Baka mamaya kontra pa sa inyo yung gamot niya. Fourth, my blood pressure is normal for quite some time. So ang ginawa ko po ay discontinued my hypertensive medicines without my doctor's advice. So ito po, lalo na doon sa nagme-maintain ng 2, 3 gamot, no, na mataas yung blood pressure, syempre magno-normal po yan kung kayo ay nagagamot. Kasi yun po ang purpose ng gamot, maging normal yung blood pressure. Pero kung bigla nyo po siyang tatanggalin, all of a sudden, kinabukasan, tinanggal nyo po agad, ano po ang tendency? Yung pumipigil sa pagtaas ng blood pressure, sisirit po yan ulit kasi wala na pong pumipigil para tumaas yung blood pressure. Ang tendency is mas mataas yung rebound. Baka mas mataas pa yung palo ng blood pressure. Kaya careful po kayo, no, sa biglang pagtigil ng gamot. Maganda kung may advice po ng doktor. So, ano pa? I am taking several medicines for my hypertension and it cost me a lot. So, syempre, alam naman natin, ang gamot sa high blood, hindi rin mura. No? The cheapest one to buy is aspirin. Ito, minsan, may kasamang aspirin. Therefore, dahil yun ang pinakamura, yun na lang ang tinira ko at iniwan ko yung iba. Tandaan po natin, ang aspirin ay blood thinner. Wala po siyang wala po siyang epekto sa blood pressure. Kaya kung ititigil niyo po ang mga gamot sa high blood kasi mahal, ang ititira niyo po ay aspirin, hindi po makokontrol ang blood pressure ninyo with the aspirin. Lalabnaw lang po ang dugo and yun lang po. Wala po siyang magagawa sa high blood. So tandaan po natin yan. Ano pa? I am doing a lot of exercise since my blood pressure started to increase to help me normalize my blood pressure. Okay lang po mag-exercise kung controlled ang blood pressure. Pero kung nag-exercise po kayo from the start at mataas po ang blood pressure, lalo pong tataas ang blood pressure ninyo kaya pag kayo ay mag-exercise. Kaya before po kayo mag-exercise, sinasabi, dapat controlled or ask your doctor bago tayo, no? Mag-marathon, 'di ba? O may ano tayo, 'di ba? May marathon tayo. Check ang ating blood pressure. Kung may go signal ng doktor, wala pong problema. So, better to be safe than sorry. So, ano ba ang sikreto talaga? Nako, simple lang sa high blood, no? Healthy lifestyle. Pagkain, active lifestyle. Yung tandaan natin, 80-20 rule, no? 80% nutrition, 20% exercise. So, ganun lang po ka-basic, ganun lang ka-simple. So, ano pa ba ang makakatulong natin? Siyempre, doon tayo sa number 1. Number 1 in the world, ang Herbalife. When it comes to meal replacement and protein supplements, number 1 sa weight management and well-being, and number 1 sa active and lifestyle nutrition. So, wag maging high blood. Kung hindi alam ang blood pressure, alamin na po ngayon. Kung mataas, simulan na natin uminom ng products at magpaka-active. So, thank you po for listening and see you po again next time. Back to you po. Ay, back sa kanya.